Ang kwentong inyong mapapanood ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwento. Patayin ang ilaw kung matapang ka at simulan na natin ang kwento. 3 taon nang patay ang asawa ni Mang Ramon na si Lina matapos itong bawian ng buhay dahil sa matinding lagnat. Mula noon, mag-isa na lamang siyang nagbabantay sa kanilang palayan tuwing gabi upang protektahan ito laban sa mga hayop at magnanakaw ng ani. Isang gabi ng tag-ulan, habang nakaupo siya sa kubo at nakatitig sa madilim na palayan, may narinig siyang mahinang boses na nagmula sa malayo. Ramon. Nanigas siya. Masyado niyang kilala ang boses na yon. Boses iyon ng kanyang asawa. Si Lina. Ngunit imposible. 3 taon nang nakalibing si Lina sa sementeryo ng baryo. Dahan-dahang tumayo si Mang Ramon mula sa kanyang inuupuan sa kubo. Pinakiramdaman niya ang paligid habang mahigpit na hawak ang kanyang gasera. Tahimik ang gabi. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa mga palay ang maririnig. Akala niya ay nagkamali lamang siya ng dinig. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang boses. Ramon, tulungan mo ako. Nanlamig ang kanyang katawan. Walang duda. Si Lina nga iyon, ang parehong boses na naririnig niya tuwing tinatawag siya nito noong nabubuhay pa ito. Napahigpit ang hawak ni Mang Ramon sa gasera. Lina, ikaw ba talaga yan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay muli niyang narinig ang boses. Narito ako sa palayan. Natatakot ako. Dahan-dahang tumingin si Mang Ramon sa gitna ng palayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang isang maputing anyo na nakatayo sa malayo. Hindi ito gumagalaw at tila nakatingin ito sa kanya. Parang huminto ang paghinga ni Mang Ramon habang nakatitig sa maputing anyo sa gitna ng palayan. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng puting damit at nakatayo lamang ito sa gitna ng maputik na pilapil. Mabagal nitong itinaas ang kamay at kumaway sa kanya. Eksaktong ganon ang ginagawa ni Lina noon kapag sinusundo siya nito mula sa bukid. Lintik, hindi maaari, bulong ni Mang Ramon. Unti-unti siya naglakad papunta sa figurang iyon habang hawak ang gasera. Sa bawat hakbang niya ay tila lumalayo naman ang babae. Ngunit patuloy itong tumatawag. Ramon, halika dito. Miss na kita. Tumigil si Mang Ramon. May naalala siyang sinabi ng matandang albularyo sa kanilang baryo noon. Kapag may tumawag sa iyo sa gitna ng palayan sa gabi, huwag mong susundan, lalo na kung boses ng patay ang maririnig mo. Ngunit nanaig ang kanyang pananabik na makita muli ang kanyang asawa. Hindi na napigilan ni Mang Ramon ang sarili. Mabilis siyang naglakad sa makitid na pilapil habang nakasunod sa maputing babae sa gitna ng palayan. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang walang tunog ang mga yapak nito sa putik. Samantalang ang kanya ay lumulubog sa bawat hakbang. Biglang huminto ang babae. Dahan-dahan itong tumalikod sa kanya. Ngunit nakayuko pa rin ang ulo nito. Lina, ikaw ba talaga? Mahinang tanong ni Mang Ramon. Unti-unting tumango ang babae. Napaluha si Mang Ramon. 3 taon niyang hiniling na makita muli ang kanyang asawa. Kahit isang beses lamang. Dahan-dahan siyang lumapit. 5 hakbang. 4, 3, 2, 1. Ngunit nang iangat ng babae ang kanyang ulo. Nanigas si Mang Ramon. Hindi yon si Lina. Ang mukha nito ay kulay abo, walang mga mata, at ang bibig nito ay nakangiti
hanggang sa magkabilang pisngi. Pagkatapos ay nagsalita ito gamit ang boses ng kanyang asawa. "Salamat sa pagsunod sa akin, Ramon. Ngayon, hindi ka na makakauwi." Biglang namatay ang apoy ng gasera ni Mang Ramon. Nilamon ng kadiliman ang buong palayan. Kasabay nito ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang katawan. Napaatras siya habang nanginginig. Hindi kasi Lina. Ngumiti ang nilalang, ngunit ang boses nito ay nanatiling boses ng kanyang asawa. "Matagal kitang hinihintay, Ramon. 3 taon na akong nag-iisa. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Ngunit hindi ito naglalakad. Lumilitaw lamang itong papalapit sa bawat kisap ng kanyang mga mata." Biglang naalala ni Mang Ramon ang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya ni Lina bago ito namatay. Mabilis niya itong inilabas mula sa kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan. Sa sandaling makita iyon ng nilalang, napaatras ito at naglabas ng nakakabinging sigaw. Hindi pa siya sa amin. Kasabay nito ay umihip ang napakalakas na hangin sa buong palayan. Nang muling magliwanag ang buwan, wala na ang babae. Ang natira lamang ay ang mahabang bakas ng mga paa sa putik. At ang nakakatakot doon, hindi palabas ang direksyon ng mga yapak. Papalalim ang mga ito patungo sa gitna ng palayan. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo nang matagpuan nila si Mang Ramon na walang malay sa gitna ng palayan. Mahigpit niyang hawak ang lumang rosaryo sa kanyang dibdib. Nang magkamalay siya, agad niyang ikinuwento ang nangyari noong gabi. Ngunit tahimik lamang ang matandang albularyo ng baryo habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ito kay Mang Ramon at nagsalita. "Hindi si Lina ang tumawag sa iyo. May mga nilalang sa palayan na ginagamit ang boses ng mga mahal natin sa buhay upang iligaw tayo." Nanlamig si Mang Ramon. Mula noon, hindi na muling nagbantay si Mang Ramon sa palayan kapag gabi. Ngunit makalipas ang ilang linggo, habang nakahiga siya sa kanyang bahay, muli niyang narinig ang pamilyar na boses mula sa labas ng kanyang bintana. "Ramon, huwag kang matakot. Umuwi na tayo." Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ngunit naalala niya ang babala ng albularyo. Hindi niya ito binuksan, ngunit bago siya lumayo, may nakita siyang bakas na maputik na paa sa labas ng kanyang bahay. At sa tabi nito, may isa pang bakas ng paa. Bakas ng paa na kapareho ng kay Lina noong ito ay nabubuhay pa. Wakas. At doon nagtatapos ang nakakatakot na kwento ni Mang Ramon at ng boses na tumawag mula sa dilim ng palayan. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, susundan mo rin ba ang boses ng iyong mahal sa buhay? Kahit alam mong matagal na itong wala? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. At tandaan, hindi lahat ng boses na pamilyar sa atin ay galing sa taong kilala natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Makita-kita tayong muli sa susunod na kwento. Pero bago ka matulog ngayong gabi, kapag may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan mula sa labas, siguraduhin mong tao ang sasagot mo.